What's up mga Babs? Another day na salpakan na naman tayo ngayon. Susubukan nating itayo ang ating Mio Street GP Concept. Gusto nating kabit sa kanyang chassis. Muna, papalitan muna natin yung kanyang center stand. Yun, kung mapapansin nyo mga Babs, yan medyo mauga na yung ating center stand. Yan o, yan o. O, umuuga mga Babs. Siga muna natin. Yun, hiliga. Para matanggal na, hindi tayo mahirapan sa pagtatanggal. Yun o, tignan nyo naman mga paps, napakaluwang na ng kanyang butas, kaya umuuga na. Gagawin natin, pupukpukin natin, tatanggalin natin yung ehe nya. Yan, sulutin mo, pukpukin mo. Yun, natanggal. Yun, nabaklas mga paps. So mapapansin nyo mga paps, yan, maluwang na, konti na lang yung nagdudugtong doon sa kanyang center stand. Medyo delikado na to mga paps. Yan, nakabili tayo ng kanyang stainless center stand. Nabili ko yan mga paps, 450 lang sa Shopee. Hindi ko alam kung legit na stainless yan o stainless coated lamang, pero pwede na para sa kanyang presyo. Yan, binaklas yung supot. Yun, yung kanyang spring ano din yun mga paps, stainless. Kita mo naman yan mga paps. Yun no, by 17 pala to mga paps, para kahit magtaas tayo, kapag sinenderstand natin di siya sasayad. Yan mga paps, yung kanyang ehe, binili natin yan separate. Ito legit to na stainless mga paps, para hindi siya mga lawang at hindi mag-stack up. Yun, sinukat muna mga paps. Yun, tapos sasalpak na yung kanyang center stand. Yan, ayaw yan. Salpak mo yan. Yan, salpak mo. Pupukin mo. Yun, sumusot na mga paps. Yan, kita mo naman yan mga paps. Yun. At dyan, natayo na natin dyan mga paps. Kita mo naman yung tindigan niya mga paps. Dyan pa lang makikita mo na yung kanyang tindig. Yun, dito mga paps, umpisa natin ilabas yung kanyang mga piyesa. Yan, kanyang harness, kanyang throttle cable, yung kanyang shock na sira sa likod, palitan din natin yan mga paps. Yun, yung kanyang brake cable sa likod, para mamaya hindi na tayo magkakalkal. Yung kanyang Navy ignition coil. Yan, yung kanyang ehe doon sa kanyang engine support. Dito sinusukat muna natin yung kanyang swing arm. Yan, sinusukat na natin dyan mga paps. Tignan natin kung walang sabit. Yan, lalagyan na natin yung kanyang ehe. Yan, yun. So syempre hindi mawawala yung kanyang nut para may lock. Syempre yung ball race sa kanyang manibela, sa kanyang tipo, syempre papalitin din natin yan ng bago. Yung kanyang shock o yung kanyang tipos, syempre bago natin lagyan muna natin yan ng grasa mga paps. Lagyan natin yung kanyang ball race tsaka yung sa mismong tipos. Yun, napaka smooth. Syempre lagyan na naman natin yung sa taas. Lagyan din natin yung nasa chassis, yung saktong paglagay lang mga paps, para hindi siya nagkakalat. Yan. Tapos sa ilalim, huwag natin kalilimutan, sulot mo na, salpak mo na, isalpak mo. Yun, napaka-smooth. Ano yung kanyang washer, yung kanyang unang lock, kanyang pangalawang lock. Yun. Siyempre yung kanyang front shock mga paps, hindi ko na muna napintura. Salpak muna natin yan. Yun. Yung mga gulong mga paps, gagamitin muna natin yung ating mga RB8 pansamantala, kasi hindi na pa natin napinturahan yung ating mga mags. So yan mga paps, natayo na natin. Lalagay muna natin shock sa likod is yung dati. Ito, sira na to mga paps. Papalitan rin naman natin to. Papalitan natin ito na mas mahaba. Lagyan lang muna natin pansamantala para lang maitayo natin.
So, update tayo mga paps. Yan, nalagay na natin yung wirings. Subukan natin paandarin mga paps, pero ayaw mandar. Wala siyang lumalabas na kuryente. Palagay ko may hindi ako nakabit. Yan, ayusin muna natin yung mga wirings niya, tapos kumpletuhin muna natin, doon natin paandarin. Yan. So, hindi ko na nabalutan. Kasi yung iba nabalutan ko mga paps. Yan o. Walang ginamit natin pambalot. Bibili nyo sa Shopee. Shopee Racing yan. Mura lang yan mga paps. Ang gagawin nyo, ibubukan nyo lang dito. Papasok nyo. Medyo matrabaho pero maganda naman pag tapos. Yan. Linis. Tapos lagyan nyo ng ano sa dulo para hindi magsabog-sabog yung ano niya. Ayaw mag-automouse. Yun. Lagyan yung ganyan. Yan, ganyan. Bili kayong ganyan. May iba't ibang size. Yan. Sinubukan natin panda rin. Ayaw mandar. Ayusin muna natin yung wirings niya. Tapos doon natin tignan kung saan tayo nagkamali. Ito pala mga paps yung tangke niya. Pinakbak na natin, pinturahan natin ng silver para magmukhang alloy gas tank. Wala tayong pambiling alloy gas tank eh. Pinturahan na lang natin ng silver para magmukhang alloy gas tank. Linisin ko lang yan tapos pinturahan ko. So ganito na muna siguro to mga paps. Pinturahan muna natin yung mga dapat pinturahan. Alright. One eternity later. Mga paps, update tayo. Yan na pala nagawa natin sa ating iyo. Nalagay na natin tong tangke. Yan, binabi na tayo. Lagyan na natin yung wiring. Yan. Gagawin natin ngayon mga paps, ayusin natin yung placement nung natin, radiator. Napansin nyo gabi na, mga 11 PM na ng gabi. Naisipan ko lang anuhin yung radiator, ipwesto na. Kasi konti lang kasi yung oras natin pag linggo. Tapos para yung sa linggo, yung dito na lang, yung wiring na lang yung gagawin natin dito. No? So ngayon, gagawin natin, yan yung mga gamit natin. Lalagyan natin to yung placement niya dito. Doon sa ano natin, tapos ito bumili tayo ng bago na dibdib, yan. Tapos bumili rin tayo ng ano mga paps, yan, yan. Mga paps, mga paps, yan. Radiator hose pang ano, pang regular pipe. Mamaya malalaman nyo ba't tayo bumili ng ganito, ba't hindi yung mahaba na katulad nito. Tulad nito na samko na mahaba. May pakikita ko sa inyo bakit bumili tayo ng ganito na may ano na may gulma. Bumili rin tayo ng sa mga paps, dagdag detalye sa ating nagigilya para malinis ang tignan. Yan. Gawin natin mga paps, ipepesto muna natin to. Sukatan natin dito yung taas ng ating radiator. Siguro lalagay natin dito. Dito na lang siguro. Yan. Ganyan tsaka taas. Tapos may nakita akong bracket. Imbis na bubutasan natin mga paps, ibabracket ko na lang to. Nakita ko to, babracket natin dito sa ano niya. Yan, doon natin lalagay dito. Alright. Tapos nga pala mga paps, para masukat natin mabuti to, pansin nyo may butas na dito yung susian. Bibili na tayo ng anti-theft na susian. 500 lang to sa Shopee mga paps.
Lagyan na natin to para may guide na yung ating dibdib. Tapos tanggalin muna natin to. Gagayan mo lang yan, tapos hihilahin mo na. Mga paps, napansin ko nakaumbok siya na ganyan, nakalabas siya. Grabe yung labas niya. Gagawin natin, lagyan natin ng bushing dito para gumanon siya, para nakapit siya na pit. Yan, para nakaganon siya. Lagyan natin ng bushing dun sa loob. Yan. Lalagyan pala natin ng ano to mga paps, strut bar. Kaya itong ano niya dito, isusukatin ko na doon para hindi tayo, para sunod-sunod yung pagkakalagay natin. Hindi tayo mahirapan sa pagkakabit. Tinanggal ko na yung bracket muna para hindi tayo mahirapan. Yan, lagyan na natin dito. Yan. Tapos lagyan tayong bushing mga paps dito. Yan, para hindi siya sumasagad doon, diba? Hindi siya sumasagad dito. Natin mga paps kung tama na yung ano, higpitan muna natin yung ano. May siwang talaga siya mga paps, pero okay na yan, konti na lang naman. Lagyan na natin, sukatan na natin yung radiator. Yan, ganyan siya kataas mga paps. Nakadiretso siya. Yan. Bali dito mga paps, di natin may iwasan, bubutasan natin yan para manat natin dito. Naigpitan natin dyan. Yan. Tandaan lang na, lagyan lang natin tanda tapos butasan natin. Alright. Paps, nabutasan na natin yan dito. Yung magbubutas tayo, sakto lang yung makapapasok to. Yung gis. So ito, masigip pa. Wagan pa natin. Tapos natin mabutasan mga paps, lagyan natin yung tornilyo. Mawala siya dito sa likod. Yan. Nakaabang siya na ganyan. Ng washer. Natin siya ng nut. Nut. So yun siya mga paps. Naglan natin ng bracket dito para hindi na natin bubutasan to. Tapos binutasan natin ng isa dito sa dulo. Yan, nagabang tayo ng tornilyo kasi tutornilyo natin dyan mamaya yung bracket nung radiator pan natin. Yan, ganyan siya para diretso. Tapos mauga pa yan mga paps. Ang kapit niyan yung hose na ilalagay natin dito. Tsaka yun dito. Alright. Sukatan muna natin yung mga hose tapos bubutasan natin to mga paps. Butasan natin to pati yun doon. Hindi na yan didiretso dito. Magbubutas tayo kaya bumili tayo ng hose na naka ganun na. Para dito siya dadaan. Dito siya papasok dyan. Para hindi na tayo magbubutas dito sa ilalim. Diyan na tayo magbubutas. Bali ito mga paps, ito yung sa taas ng makina ng block. Ito yan, didiretso yan dito. Yan, tapos dito natin ikukonekta. Kaya bumili tayo ng ganito para nakaganon siya. Ganyan siya, hindi siya nakasakal. Kasi pag niyupi mo ng ganon yan, baka may tendency maluktot na ganyan. Yan, baka masakal siya na ganyan. Magbarado yung ano natin. Kaya bumili ako ng ganito. Bali nakaganon siya niyan mga paps. Ayan. Yan, nakaganon siya. So
Sukatan lang muna natin to para maputol natin, tapos bubutasan natin dito. So yun mga paps, nabutas na natin. Gamit natin pambutas. Hindi ko kasi mahanap yung pang port natin na tools, kaya ang pinambutas ko dyan ito. Yan. Ininit ko siya, tapos binutas ko siya doon. Linisin lang natin dito mga paps. Tapos sasalpak natin dito yon. Ito, ganun siya para hindi siya nasasakal. Alright. Sukatan natin to mga paps para maputulan natin kung hanggang saan siya. Putulan natin mga paps. Tapos alagay natin ito dito mamaya. Okay na siya mga paps, sigpitan lang natin to. Yan. Tapos dito mga paps, ano natin dito, i-cable strap nyo na lang doon, o cable tie, yun doon, para pag iguno kung hindi siya tumatama. Yan, para hindi siya tumatama sa T-post ng ating motor. Yan. Kulang pa yata siya mga paps, bukasan pa natin. Yun, tapos na mga paps. Yan, medyo napasobra lang dun yung tabas natin, pero kayo kung maganda may porting tools kayo para maganda yung pagkakatabas. Yan, hindi na siya tumatama. I-strap na lang natin siya dito. Sure, secured. Tapos natin yung kabila, yung sa kabila naman. Nabutasan ko na rin yan mga paps. Yan, sakto na yan. Okay na mga paps. Ito no, diba? Malinis tignan pag ba may ganito. Saka nakaano talaga yung mga hose. Yan. Dito naman pagdudugtong natin dyan is yung water temperature gauge. Yan, nalagay dito natin nilalagay. Tapos ito mga paps. Yan, ang pagdudugtong natin dyan is bili kayo ng ganito. Nabibili ito sa sa mga hardware, merong ganyan mga paps. Yan yung pagdudugtong natin. Mga paps, na putol na natin. Lagyan natin ng ganito, huwag natin kalilimutan para hindi tumagas. Mga paps, yun mga paps, lagyan na natin. Bali, strap na lang yan dito sa chassis para hindi tumama dun sa araro. Yan, hindi yan walang tama yan mga paps. Dun. Tapos yung kabila, ano mo naman mga paps, linis tignan. Ito naman okay na rin. Lagyan natin dito, pagdudugtong natin dyan is itong COSO water temperature sensor. Yan,
Bali, ang magiging ano nito, ito, dito papasok yung coolant. Bali, ito nakakonekta dun sa pump sa ilalim. Alright. Tinanong ko kasi mga paps, tinaas ko pang konti dito kasi yung paa ko wala na siyang pwesto dito eh. Yan, inangat ko siya ng konti. Yan. Testingin natin yung water flow niya mga paps. Testingin natin mga paps. Yan pa natin ng konti mga paps. Dapat daw kapag titrigger yung nakasindi yung pump, dapat magre-react daw dun dito. Try natin connect sa baterya. Yun. Yun. Saba. Yun. Alright. Mga paps, lagay na natin yan. Hintay lang tayo sa ibang mga piyesa parating para may salpa na natin. Yan, nakalagay na natin yung ating cooling system. Yan, ito hindi pa ito nakapix mga paps. Medyo nagkaroon ng adjustment kaya iano pa natin ito. Pero yung cooling system natin okay na yan. Tutuloy, lalagyan na lang natin ng bracket yan dito. Yan, dito. Store natin doon. Pero all goods naman. Yan, tibay na. Hindi natin na-stop dito yan, dito. Pati yan doon. Pati yan dito. All goods mga paps. Alright, kita-kits tayo sa susunod nating videos mga paps. Hanggang dito na lang muna para sa ating rebuilding street GP concept na Mio. Alright.